they will be condemned eternally. Rapture is not real. That is a second coming. That is part of the salvation. Kaya ina-encourage ni Paul ang tao na mamuhay sa pamamaraan ng gusto ng Panginoon. So, rapture ba or second coming, ano ang tama? So, sabi nito ni Miss Christine na hindi daw totoo yung rapture at lahat ng nagtuturo ng rapture ay condemned. Ko-condemn ng Panginoon. But you know what, guys? Either rapture man yung mangyayari or second coming, one thing is for sure. The Lord Jesus Christ is coming back again. And that is the most important thing. I think yun din naman yung laman ng rapture na doctrine, yun din yung laman ng second coming. Na darating ulit ang Panginoon. At ang sabi ng Bible, there is no condemnation to them that put their faith on the Lord Jesus Christ. So wala rin po, naghahanap siya ng reference about sa word ng rapture sa Bible. Yes po, wala pong word na rapture. Pero wala din pong makikita sa Bible na condemn yung mga teachers or itong mga nagpipreach ng rapture na darating ulit ang Panginoon. Kasi wala pong mali doon. Either rapture yung tawag nila or second coming, ang tinuturo po natin ay babalik ulit ng Panginoon. At ang sabi niya, there is no condemnation to them that put their faith on the Lord Jesus Christ. No? Kaya ang pinakamahalaga po ay ang meron tayong Kristo sa ating puso, sa ating buhay. Hindi po totoo yun na pag bago dumating sa na ang second coming ay part ng salvation. Hindi po. Ang salvation plan ay tapos na sa first coming ng Panginoon nung dumating siya sa earth as a lamb. No, nang sa ganun kung sino ang magbi-believe sa kanya, that is the only requirement that we must do, believe on him, na hindi natin kayang to work our way to heaven, hindi natin kayang pagtrabahuhan, hindi natin kaya i-live yung holy life perfectly hanggang sa pagbabalik niya. Wala pong may kaya nun. Kahit si Miss Christine, kahit ako, o kahit si Tetelesay, o kahit sino. Lahat tayo ay imperfect hanggat wala pa ang Panginoon. Sinong makakapagligtas sa ating body? Thanks be to God. Who can save the wretched man that I am? Thanks be to God. Na nung lahat ng sin na meron tayo, past, present, and even future. Yes po, bago dumating ang Panginoon, yung future sins mo na gagawin balang araw kung mapafall tayo ulit sa sin, ay binayaran na ng Panginoon, and that's called grace. Dahil kung hindi po binayaran ng Panginoon lahat at kailangan pa natin may gawin na part habang wala siya, hindi po yun salvation. Paano po natin masabing grace yun? Kung ganun lang din po, hindi na pala dapat pang namatay si Jesus sa cross. Kaya po siya namatay sa cross at sinabi niya, eto, nasa Bible to, it is finished. Tetelestai, paid in full. Na binayaran niya na po lahat. And now, nasa atin po yun, mag-decide tayo if we want to follow Christ. Kung gusto natin maging disciple ng Panginoon. But salvation, why? It is by grace. No? Sabi doon, those who endure to the end shall be saved. Yun po ay nangungusap sa mga kapwa natin believer. No, si James po ay nangungusap sa mga na kay Kristo na meron ng pananampalataya sa Panginoon, na sinasabi niya, yung proof na tayo ay may faith kay Jesus ay yung mga gawa natin. Yun po ay proof. Hindi po yung requirement para maligtas. Yun po ay proof. Kaya faith, di ba, is the evidence, substance of things unseen. No? Of things hoped for. Hindi sinabi na kailangan mo tangguin so you can be saved. Yun po ay those who endure to the end shall be saved. Mas save natin mga sarili natin sa mga unnecessary consequences na pwede nating maranasan kung tayo ay mag-continue in sin. Ngayon sinabi ng Bible, God forbid, na paano tayo ay patay na sa kasalanan niya mabubuhay pa roon. That's why only by the grace of God we can be saved. At yun po ang totoong sinabi ng Panginoon, at walang condemnation sa lahat ng tao na nilagay yung faith na nila sa Panginoon. Anong faith po yun? Faith na buhay ang Jesus, ganito ganyan, faith na may Diyos, faith na binayaran na po ni Jesus lahat ng kasalanan mo, lahat. Wala kahit isa na hindi siya binayaran. Pag naniwala ka po doon, ay maliligtas ka po. At sa pagbabalik ng Panginoon, whether it be rapture yung tawag or second coming, doesn't matter. Ang tanong, nilagay mo ba yung faith mo kay Jesus? Nag-believe ka ba na sapat na yung ginawa niya sa cross, na totoo yung sinabi niya, it is finished? At maliligtas ka. Now it's up to you if you will live your life for the Lord. Yun po yung unconditional love ng Panginoon para sa atin. Knowing na kahit namatay na siya sa cross, after natin siyang tanggapin, mag-sin pa rin tayo, may time na hindi natin siya pipilian, still ginawa niya pa rin. Wow, that's unconditional love. Yun po ang Diyos na meron ako. Diyos na hindi nanghihingi ng kapalit. Diyos na minahal tayo sa kung kahit nung tayo ay makasalanan pa. At gusto niya para sa atin ay magbago. Yes, will niya po yun. To live a holy life, perfect life as much as possible. Pero nowhere in the Bible na sinabi niya na pag hindi mo yun nagawa, pag di ka nag-live ng perfect life, no, ay condemned ka. Ang sabi niya lang, those who do not believe, yun po ang condemned. Yung mga hindi nilagay yung faith sa kanya ay condemned already. Yun lang po yung mga tao na sinabi niya condemned. Tingnan niyo po yung mga niligtas si Jesus sa Bible. May prostitute,
may adulterer, tax collector. Hindi niya po sinabi sila condemned. Sabi niya nga doon sa babae, neither I do not condemn you because you have put your faith in me. No? Tingnan niyo po sila, si Peter for example, binitray niya si Jesus thrice. No, na-fall siya even after believing on Jesus, but still, hinayaan ng Panginoon na bumalik si Peter sa kanya. Ganon din po tayo, we're still human, magkakamali po tayo. So, hindi po tama yun na ituro natin sa mga tao na kailangan natin to live a perfect life kasi wala pong kayang gumawa ng only Jesus. Kaya si Jesus, nung nilive niya po yung perfect life dito sa lupa, nilagay niya po yun, yung status na yun sa atin nung nilagay natin yung faith natin sa Kanya. Kaya pag tumingin sa atin ang God the Father, si Jesus po ang nakikita. Kasi kung ikaw at ako ang makikita pa rin sa atin, hindi po tayo aabot sa standard ng Panginoon. Kaya po nagkaroon ng ultimate substitution. Si Jesus na hindi makasalanan, ginawang makasalanan para ako at ikaw ituring na walang kasalanan. Ito po yung gospel. No, ito kaya marami pong nagpo-persecute dito sa grace ng Panginoon. Ito po dito napasok yung totoong persecution. Kasi yung iba di sila naniniwala kay Jesus na talagang binayaran niya lahat. Ano daw yun? Ganun-ganun na lang? Ganun-ganun na lang daw na pwede na pala natin gawin kahit na ano tapos papatawarin tayo ng Panginoon. Opo, totoo. Pero nasa iyo na yun kung ganun mo tratuhin yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Kasi ang pagmamahal ng Panginoon ay walang requirement, wala tayong kayang iambag, ginawa niya yun without any condition but believe. So yun po ang katotohanan. Kung nalilito ka, kung rapture or second coming, huwag mo na yung alalahanin. Ang isipin mo, meron ka bang Kristo sa puso mo? Nag-believe ka ba sa Kanya na binayaran niya yung kasalanan mo? Baka hanggang ngayon hindi mo pa alam yung ibig sabihin ng believe. No, kasi yung iba sabi, paanong believe po ba yan? Maniwala na may Diyos? No, hindi po yun sapat. Ang ibig sabihin ng Bible sa believe, put your faith in Jesus, is to believe and put your faith na ginawa niya ng lahat sa cross, wala ka nang kailangan gawin para maligtas, no, but believe on Him. Yun lang, sana tanggapin mo si Diyos sa puso mo bilang Lord and Savior, at maniwala ka at ikaw ay maliligtas. God bless you and Jesus loves you.